Sinasabi ng Israel na gumagawa ito ng mga pagsisikap upang maiwasan ang mga sibilyan na casualty, ngunit sinasadya ng Hamas at iba pang mga grupo ang operasyon mula sa mga sibilyang lugar. Ang pahayag ng China ay sumasalamin sa mga alalahanin na ibinangon ng ibang mga bansa tulad ng Egypt, Turkey, European Union at United Nations. Parang ang dating dito mga utol, no? Nagpe-play safe yung China, no? Pero ang diskarte nila, tingin ko lamang, base lamang rin sa aking mga nabasa, yung sa pagpe-play safe nila, parang hindi naman, nagko-contradict naman yung sa kanilang ginagawa. Oo, totoo yun mga utol. Lagpas na talaga. Lagpas na yung ginagawa ng Israel sa makatwiran. Pero ano ba ang katwiran sa panahon ng digmaan? Wala naman eh. Wala nang rason kumbaga ano na eh. Talagang andyan na, no? Yung maikipagwasa ka na lang, maikipag-ubusan na lang. Ngunit itong sinasabi ng China, taliwas din naman sa kanilang mga ginagawa. Sila nga rin mismo hindi na rin naman makatwiran yung kanilang ginagawa dito sa Asia Pacific. Okay? So, nagsalita yung may karapatan, parang ganun eh. Pero pinapakita lamang nila dito na parang may impluwensya kami dyan, no? Okay mga utol, para i-check itong nasabing pamamagitan ng China dito sa nangyayari sa Middle East o dito sa Israel, mga utol, tiningnan ko yung article tungkol dito. Ito yan mga utol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil nakatutok ang buong mundo sa nangyayari sa Israel, mga utol, nalilimutan natin pansamantala yung ginagawa ng China, pero hindi natin talaga totally malilimot yan. Ginagawa ng China sa atin sa West Philippine Sea, mga utol. Pero eto na naman, China, lumipat naman sa Middle East. China, galit na galit sa ginawang pag-atake ng Israel. So yan ang ating alamin kung lumipat nga ba ang China o makikialam na naman. Mula ito kay Tarong Explain, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Mamaya titingnan natin yung article na nasusulat tungkol dito mga utol. Game na! Breaking news, China nakialam na sa laban ng Israel at Hamas. Chinese Foreign Minister Wang Yi nagpahayag ng kanyang galit sa Israel. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At para sa ibang mga balita, mga Chino isa-isa nang pinapauwi sa kanilang bansa, lalong-lalo na mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Tarong Explain, mga utol. Pinuna ng China ang patuloy na operasyong militar ng Israel sa Gaza na sinasabing ang mga strike ay lumampas na sa kung ano ang katanggap-tanggap bilang pagtatanggol sa sarili. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning sa isang press briefing noong October 15 na ang China ay nagbabala tungkol sa tumitinding karahasan sa pagitan ng Israel at mga militanteng Palestinian sa Gaza. Nananawagan kami sa magkabilang panig na magsagawa ng pinakamataas na pagpipigil, agad na itigil ang labanan at iwasang palawakin pa ang tunggalian at pahinain ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sabi ni Mao, binanggit niya na bilang isang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council, sinusuportahan ng China ang mga pagsisikap ng pamamagitan ng mga regional na bansa at organisasyon upang mabawasan ang mga tensyon. Gayunpaman, sinabi ni Mao na ang mga strike ng Israel ay lumilitaw na lumampas na sa kung ano ang maituturing na makatuwiran bilang pagtatanggol sa sarili laban sa mga pag-atake ng rocket mula sa Gaza. Ang Israel ay may karapatang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang mga aksyong militar nito ay dapat na proporsyonal at maiwasan ang pinsala sa mga sibilyan, sabi niya. Muli, sa aming nakita, ang mga aksyon ng Israel ay tila lumampas na sa depensa sa sarili at maaaring masira ang paninindigang pagsisikap para sa isang mapayapang resolusyon. Ang China ay tradisyonal na kumuha ng isang neutral na paninindigan sa Israel-Palestinian conflict, ngunit nahilig sa pagsuporta sa Palestinian statehood at pagpuna sa mga operasyong militar ng Israeli sa mga nakaraang taon. Habang ang ugnayan ng Israel sa mga bansang kanluranin ay nasira, sinikap nitong palakasin ang pang-ekonomiya at teknolohikal na pakikipagtulungan sa China. Gayunpaman, ang Beijing ay nananatiling maingat sa pagiging hayagang sumusuporta sa Israel sa kapinsalaan ng relasyon nito sa mga Arab at Islamic na bansa.
Ang pinakahuling round ng bakbakan ay nagsimula noong October 11 nang mapatay ang isang Islamic Jihad commander sa isang airstrike ng Israeli sa Gaza City. Tumugon ang mga militanteng grupo ng mahigit 1,000 rocket na pinaputok ng mga lungsod at bayan ng Israel sa mga sumunod na araw. Sinasabi ng Israel na nagsagawa ito ng daang-daang airstrike na nagtatarget sa mga rocket launcher, pasilidad ng armas at mga militanteng operatiba sa buong Gaza. Ang mga strike ay pumatay ng higit sa 30 Palestinian sa ngayon, kabilang ang ilang mga sibilyan. Naniniwala ang Israel na ang mga operasyon ay kinakailangan upang ihinto ang rocket fire at pahubain ang mga kakayahan ng militante. Gayunpaman, ang laki at intensity ng kampanya ng pambobomba ay humantong na sa mga akusasyon ng mga aksyon ng Israel ay lumampas na nga sa makatuwirang pagtatanggol sa sarili. Ang mataas na bilang ng mga namatay sa sibilyan, kabilang ang ilang mga bata ay umani ng partikular na pagpuna. Sinasabi ng Israel na gumagawa ito ng mga pagsisikap upang maiwasan ang mga sibilyan na casualty, ngunit sinasadya ng Hamas at iba pang mga grupo ang operasyon mula sa mga sibilyang lugar. Ang pahayag ng China ay sumasalamin sa mga alalahanin na ibinangon ng ibang mga bansa tulad ng Egypt, Turkey, European Union at United Nations. Parang ang dating dito mga utol, no? Nagpe-play safe yung China, no? Pero ang diskarte nila, tingin ko lamang base lamang rin sa aking mga nabasa, yung sa pagpe-play safe nila parang hindi naman nagko-contradict naman yung sa kanilang ginagawa. Oo, totoo yun mga utol. Lagpas na talaga. Lagpas na yung ginagawa ng Israel sa makatwiran. Pero ano ba ang katwiran sa panahon ng digmaan? Wala naman eh. Wala nang rason kumbaga ano na eh. Talagang andyan na, no? Yung maikipagwasa ka na lang, maikipag-ubusan na lang. Ngunit itong sinasabi ng China, taliwas din naman sa kanilang mga ginagawa. Sila nga rin mismo, hindi na rin naman makatwiran yung kanilang ginagawa dito sa Asia Pacific. Okay? So, nagsalita yung may karapatan, parang gano'n eh. Pero pinapakita lamang nila dito na parang may impluwensya kami dyan, no? Okay mga utol, para i-check itong nasabing pamamagitan ng China dito sa nangyayari sa Middle East o dito sa Israel, mga utol, tiningnan ko yung article tungkol dito. Ito yan mga utol. Mula sa CNBC News. Okay? So sabi, China, ito yung title, no? China says Israel's actions in Gaza are beyond self-defense as US races to avert wider conflict, no? Ano na naman, no? Parang pinaparinggan na naman nila yung United States nitong China na ano na naman, no? Pinapalawak o pinapalala ang gulo. Ayan, no? So basahin lang natin ng konti. Key points: more than 1,400 mostly civilian have been killed in Israel in the week after the Hamas militant group staged the worst assault on Israel since 1973 Yom Kippur War. Okay? Israel last week pounded Gaza in airstrike that have killed at least 2,670, cut off food, water, fuel, and electricity to the Palestinian enclave, and ordered civilian to evacuate northern Gaza ahead of an expected ground assault aimed at eradicating Hamas. Pero maganda pa rin na pinalikas muna nila yung mga civilian. Diba? O, totoo yan. Marami ako nabasang article tungkol dito na pinapapunta nila into south ang mga civilian, ang mga Palestinian civilians na lumikas dahil nga sasagasaan na ng Israel itong Hamas, ng IDF, Israel Defense Force, kung hindi ako nagkakamali. So basahin natin ng saglit ang mga sinabi ng China. China urged Israel to stop its collective punishment of Palestinian civilians in the Gaza Strip. As the U.S. Secretary of State Antony Blinken raced through the Middle East over the weekend in an attempt to stave off a wider war in the region. It's been more than a week after Hamas militant group staged its worst assault on Israel. Nabasa na natin yan. Killing 1,400 mostly civilian in the Jewish state. In retaliation, Israel last week pounded Gaza. Okay, nabasa na natin yan. So, tingnan natin yung sinabi. Israel actions have gone beyond self-defense and it should heed to call the international community and the Secretary General of the United Nations to stop its collective punishment of the people in Gaza. China's Foreign Ministry Wang Yi. Okay, pero 'di ba? Isipin niyo mga utol, etong China talaga ay permanent member ng United Nations. Pero 'di ba?
hindi nila pinapansin yung international law na itinalaga ng United Nations, knowing na sila ay permanent member, one of the permanent member ang China. Tapos sila, no? Tapos may lakas pa sila ng loob na magsabi, sila nga rin mismo, isa rin sila sa mga wala na sa katuwiran. O wala na rin sa katuwiran ang ginagawa ng Israel, wala na rin naman sila sa katuwiran. Okay? So ano pang, parang ganun mga utol. The exercise of the self-defense should abide by the international humanitarian law and should not be at the expense of the international civilian casualties. Wang was reported to have said in separate call with his Turkish counterpart, Hakan, tama naman yung sinasabi nila. Lagpas na rin, mali na ang Israel, mali na ang Hamas, mali na talaga, mali gera na yan mga utol. Pero anong pinalalabas nila dito na tong China? Ano sa palagay nyo? Okay, so tingnan pa natin isang report tungkol dito mga utol. Ito naman ay yung magmi-meeting sila, no? China, mula ito sa Asia Pacific, no? Chinese-Russian foreign ministers meet in Beijing, discuss Israel-Palestine conflict. O kumbaga, Russian and Chinese, no? Magme-medal din sila. Pero ayon dito sa report na to, hindi na natin babasahin. Ayon dito sa report na to, ay gusto lamang nilang pag-usapan ng kapayapaan. Maging ano rin sila. Kumbaga kasali sila sa mga nag-organize ng peace talk in between do sa conflict ng Palestine and Israel. So tama naman yung bahagi nila, yung ginagawa nila, pero 'di ba? Nagsalita yung mga Russian, 'di ba nilusob nila Ukraine, China, 'di ba? Tinatarantado nila yung mga tao dito, yung mga kapitbahay nila, no? Parang ang lalakas pa ng loob nila na magsabi, no? Kumbaga, walk the talk. Okay? So parang ang hirap nila paniwalaan sa mga bagay niyan dahil sa mga kapitbahay nilang bansa ay ginagawa rin nila yan. Okay? Yun ang ibig ko sabihin dito mga utol. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Nag-ano lang sila na nagpapalawak lamang sila ng kanilang koneksyon. Kaya sila naggagaganyan na feeling nila, kunwari, meron silang concern. Pero ang concern lang nila talaga yung global dominance, no? So ano masasabi nyo mga utol? Pag ito talaga pinasok ng sobra ng politika itong conflict ng Palestine and Israel, lalala lamang ito. Mga utol, lalo lamang itong lalala. Pa-comment na lang inyong opinion, tuloy na natin. Noong October 14, sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na siya ay lubhang nababahala sa tumitinding labanan at nananawagan sa magkabilang panig na magsagawa ng maximum na pagpipigil. Ang European Union ay nagpahayag ng pag-aalala na ang karahasan ay maaaring mawala ng kontrol. Kinundi na ng Turkey ang disproportionate use of force ng Israel at tinawag ang mga strike na isang massacre. Para sa China, ang salungutan ay nagdudulot ng mga diplomatikong hamon habang sinusubukan itong palawakin ang ugnayan sa Israel at sa mundo ng mga Arab. Bilang isang permanenteng miyembro ng UNSC, nais din ng Beijing na makita bilang sumusuporta sa mga internasyonal na pagsisikap para sa de-escalation at isang mapayapang resolusyon batay sa solusyon ng dalawang bansa. Gayunpaman, ang pagpuna ng China sa Israel ay nanganganib na mag-backlash mula sa Jerusalem at maaaring makasira sa operasyong pang-ekonomiya. Bilang konklusyon, ang China ay nagpahayag ng pagkabahala sa tumitinding karahasan sa Gaza at sinabing ang mga aksyong militar ng Israel ay lumalampas na sa makatuwirang pagtatanggol lang sa sarili. Bilang isang permanenteng miyembro ng United Nations Security Council at tumataas na pandaigdigang kapangyarihan na naghahanap ng impluwensya sa gitnang silangan, nahaharap ang Beijing sa maselang pagbabalanse ng pagtugon nito. Gayunpaman, nais din ng China na magsenyas ng suporta para sa mga internasyonal na pagsisikap sa diplomatiko at maiwasan na makitang lantarang sumusuporta sa Israel kapalit ang buhay ng mga sibilyang Palestinian. Ang pagpuna nito sa hindi katimbang na puwersa ng Israel ay sumasalamin sa mga komplikadong diplomatikong pagsasaalang-alang. At para sa ibang mga balita, mga Chino isa-isa nang pinapauwi sa kanilang mga bansa, lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ang Chinese Embassy sa Maynila ay nag-anunsyo noong ika-15 ng Oktubre na 36 na mga Chinese national na iligal na nagtatrabaho sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang na-deport mula sa Pilipinas. Ayon sa inilabas na pahayag ng Chinese Embassy, umalis ng Pilipinas ang 36 na Chinese national noong ika-13 ng Oktubre kasama ang mga Philippine Police Escort. Ito ang pinakabagong hakbang sa patuloy na kooperasyon ng pagpapatupad ng batas sa pagitan ng China at Pilipinas para masugpo ang mga iligal na operasyon ng POGO. Napakarami yan. Napakarami yan, no? Kung hindi yan na nalalabi, no? Kung hindi yan na yung tawag doon, yung under the table, mga utol, matagal ng lansag yan. Napakaraming illegal operation ng POGO. Kung alam nyo lamang mga utol. Dito na lamang. Diyos ko. Anyway,
sana magtuloy, sana maubos yung illegal na operasyon, mga utol, 'di ba? Oh, so ano masasabi niyo diyan? Pero pag pinasok yan ng mga under the table, corruption wala pa rin mangyayari diyan, mga utol. Pa-comment na lang ang inyong opinion, tuloy na natin. Ang deportasyon ay kasunod ng ilang raid na isinagawa noong August 1 ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Rivendell Global Gaming Corporation, isang pogo hub na matatagpuan sa Pasay City. Sa pagsalakay, natuklasan na maraming empleyado ng Rivendell Global Gaming ang walang tamang work permit at visa para makapagtrabaho sa bansa. Sa kahilingan, kinilala ng Chinese Embassy ang mga Chinese nationals ang mga empleyadong kulang sa tamang dokumentasyon at binigyan sila ng travel documents para mapadali ang kanilang deportasyon. Isang paunang batch ng mga iligal na nagtatrabahong Chinese Pogo na manggagawa ay na-deport na noong Setyembre 22. Ang mga Pogo ay mabilis na lumago sa Pilipinas nitong mga nakaraang taon na naakit ng mga liberal na patakaran ng bansa patungo sa industriya ng pasugalan. Gayunpaman, ang ilang Pogo ay napag-alamang iligal na nagtatrabaho ng mga dayuhang manggagawa, karamihan sa mga mamamayang Chino, nang walang permit sa trabaho o sa pamamagitan ng paggamit ng mga tourist visa kapag kinakailangan ng mga work visa. Nagtaas ito ng mga isyong iligal at panlipunan para sa China at Pilipinas. Ipinahayag ng Embahada ng China na ang pinakahuling pagpapatapon ng 36 na empleyadong Chinese ay bahagi ng patuloy na pagkikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng China at Pilipinas upang matugunan ang mga isyong ito. Ang layunin ay upang pangalagaan ng malusog na panlipunan, pang-ekonomiya at pagpapalitan ng mga tao sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kanilang mga mamamayan ay sumusunod sa mga lokal na batas at regulasyon kapag nagtatrabaho sa ibang mga bansa. Anong masasabi nyo dyan, mga utol? Maganda yan, di ba? Kung ipapatuloy yung paglansag sa mga illegal operation ng Pogo. Pero yun nga yung sinasabi ko, marami dyan na nag-ooperate na hindi napapansin kasi nga bayad yung mga authority na dapat ay nanguhuli sa kanila. So napakarami niyan. Alam natin yan lahat sa mga hindi nakakaalam. So yun mo, kaya napapansin. Diyos ko. Anyway, sana ay magpatuloy. Yun lang yun. So ano masasabi nyo sa ating featured video, mga utol? Maraming salamat. Paki-comment na lang. Maraming salamat kay Talong Explained. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Huwag niyo kakalimutang maglagay ng opinion at komento.